Hindi, ganito kasi yan mga kababayan. Dito sa PH Update, gusto ko naririnig yung mga punto de vista ng ating mga kasama. Ha? I-comment nyo ko dyan sa baba kasi tayo nalilito na dito kay Trililing eh. Pagkatapos ko kasing lumabas ng 18 Marine kasama si Attorney Baligod, nagsampa na ho ng kaso yan si Trililing. Kasama itong si Sen Mike, Attorney Levy Baligod at yung 18 Marine. Ngayon ho, pagkatapos ho nagpa-interview sa mga banateros nitong 18 Marine, kinasuhan niya ho ulit. Anak ng Petrang Garapata. Matindi ho ito mga kababayan. Ito literal, patong-patong na kaso. At dito sa isa na to, kasama na ho si Banat Bay. Hindi, si Bay. Si Bay sanay na yan kay Trililing. Maya-maya kinakasuhan ho ni Trililing yan, si Banat Bay. No? Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button na dyan lang ho sa baba. Alam naman ho natin na yaang isinampang kaso na yun ni Trillanes, panghaharas yan. Ano ba ang signal na isinisend ng mama na yan? Sa mga curious sa sasabihin nitong 18 Marine. Ito ang sinasabi ni Trillanes dito. Okay? Para sa mga mainstream media na nagbabalak na interviewin o paunlakan ng interview sa kanilang mga programa, itong 18 Marine na to, mag-isip-isip kayo. Kasi kakasuhan kayo ni Antonio Trillanes. Di ba? Kahit alam nyo na walang basihan, tayo naniniwala, anak ng tokwa. Wala, base sa aking nakikita, wala pa atang napanalong kaso yung si Trililing sa lahat ng naisampa niya. Kaya dito sa isa na to, ano lang ho yan, kumbaga nagsisend siya ng chilling effect. Okay? Nagsisend ho siya ng chilling effect sa mga media man, sa mainstream media, sa social media, na wag nyo nang entertain itong 18 Marine na to. Dahil pag nagkataon, kakasuhan ko kayo. Yun lang naman ho yun eh. Nananakot na naman tong si Trililing. Akala mo naman meron pang natatakot sa kanya. Di ba? Hindi ka nga manalo-nalo ng mayor eh. Di ba? Hindi ka nga makaporma dyan sa Caloocan eh. Ngayon, ang problema dito, mabigat ang ebidensya sa iyo, Brad. Diba, mabigat ho ang ebidensya kay Trillanes. Hindi lang ho basta-basta laway ang puhunan nitong ating 18 Marine. Yung mga naging security nitong si Zaldico. Ang kanilang mga ebidensya at mga resibo na talagang may sabit itong si Antonio Trillanes, medyo mabigat ho mga kababayan. Kaya naman, makibalita ho tayo dito kay Trililing kung ano nga ba yung sinampa niyang kaso na yan sa mga banateros. Pero special mention tong si Bay. Diba? Si Banat Bay ho talaga pinupuntir yan ito sa totoo lang. Si Banat Bay ho talaga. Panoorin ho natin to. Good. Sir, ano pong basis ng pinafile natin ngayon, sir? Isipin mo na yan, Trillanes, ha? Pati yung mga tag dito, mga media ay nalilito na sa'yo. Hindi na nila alam kung anong basis ng pagsampa mo ng kaso na yan. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa... Kayo na ho ang mag-comment sa baba kung nasa tama pang katinuan yung mama na yan. Ano ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin niyang ginagawa na yan ni Trillanes? Ang gusto niya hong sabihin dyan, para sa mga nasa mainstream media, nasa social media, huwag nyo nang interviewin yung mga Marines na yan. Yun lang naman ho yun. Dahil pag nagkataon, sa bawat labas nila, kakasuhan daw ho sila. Pati yung mga mag-i-interview, kakasuhan niya. Sa kanila. Yun po. Sir, ano yung mga particularly na sinabi nila na binanggit ninyo, sir, sa complaint ninyo? Brad, dito sa isa na to, kung nung pagbaba nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kanya pinakialaman, hindi ka nakulong, walang nangyari sa iyong masama. Di ko naman sinasabi na may mangyayari sa iyong masama. Pero base sa mga kabalbalan na di umanong ginawa mo base doon sa ating mga magigiting na soldier,
Nakanato ka, may kalalagyan ka, Brad. Mali yun. Yung ginawa ho ng mama na to, hindi naman niya dinideny na nakipag-connive siya sa ICC, di ba? Nakipagtulungan siya. Di ba? Hindi naman niya dinideny, nakipagpulong siya. Yung ginawa ho niya na yun, katraidoran yun. Parang nababalik sa aking kaisipan yung Scarborough Show. Yung backdoor negotiation. Yung amo niyan, mahilig sa backdoor, si Marcos Jr. Di ba? Bumabalik sa utak natin eh. Kung anong klaseng kabalbalan ang ginawa nito nung panahon ni Panot, ganong klaseng kabalbalan din ho ang ginawa niya dito sa panahon ni Marcos Jr. Naalala ko talaga yung Scarborough. Pagka nakikita natin ang mga nangyayari na to, doon backdoor negotiation. Ginawa daw, back channel eh. Dito naman ho, behind the scene, nakikipagpulong siya sa mga taga-ICC. Pambihira, oo. Walang kaibahan. Siyang siya. Yun na yun eh. Nasa DNA talaga nitong mama na to, ang pagiging, yung kawalangyaan ba? Di ba? Yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng... Nagbigay ka ba? Nagbigay ka ba ng pera sa ICC? Di ko alam, nagbigay ka ba? Pambihira. Magkano? Hindi ko alam ikaw nagsabi. Maletang pera at kung ano-ano. Na lahat ng minention nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Yun po yun. Inconsistent pa, sir. Glaring inconsistency sa mga sinasabi. Yung sa akin talagang it's a lie. Diba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na... Bakit hindi mabubuo yung picture, Brad? Binubuo nyo pa ba yung picture para siraan o para mawalan ng credibility itong ating mga magigiting na Marines na to? Huwag kayong mag-alala. Kahit, sige, pagpalagay na natin, masira nyo na credibility ng ating mga magigiting na Marines na yan. Hindi naman ibig sabihin, maniniwala na sambay ng Pilipino na walang nangyaring nakawan noong 19th Congress at mapahanggang sa ngayong oras na to. Walang nangyayaring nakawan ngayong kasalukuyan. Di ba? Hindi mababago ang paghahanap ng hustisya ng sambayan ng Pilipino. Hindi mababago. Kahit na sabihin nyo, i-discredit nyo yung mga yan, sa ayaw sa gusto nyo. Merong mga testimonya, testigo, lalabas at lalabas ang katotohanan kung ano nga bang nangyari sa pondo ng sambayanan. Di umano merong 2 million ibinigay sa isang individual at yun ang ginamit para pang sustento doon sa mga investigador ng ICC. Di umano yan. Diba? Di umano yan. Di natin sinasabing, yan ang mga nabasa natin sa social media. Oo. Naalokan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi nyo naalukan din ng mga kasama nila? At least 5. Yung no. Mga dati nilang mga kasamahan. Nakita na ho nila. Maganda yan. Hanapin nyo lahat. Anak ng toko. Pagka nagkagipitan, kung ano man sabihin noong mga kasama nila na napasama dito sa kampo nitong mga masasamang elemento na to, balang araw, anak ng toko, yung ibinayad sa inyo ng mga tao na yan para baliktarin yung ginawa nyong pagtatrabaho kay Zaldico o para sabihin na hindi totoo ang sinasabi ng iyong mga kasama na nag-deliver ng pera at tinatangka kayong bayaran. Anak ng toka, konsensya nyo yan. Pati dun sa kaapu-apuhan ninyo, magsisisi kayo bakit tinanggap nyo yung kakarampot na pera na yan para sa inyong prinsipyo at paninindigan. O malamang sa malamang, hindi ho siguro marin siya mga na yan, baka mga driver yan. Di ba?
Pero pag Camarines yan, hindi yung titiklop yan eh. Di ba? Meron nung prinsipyo yan. Meron nung ika nga paninindigan nila sa sarili nila yan. Di ba? O hindi natin malaman. Baka kakarakas si Trillanes yung mga sinasabi niyang babaliktad. Mabubuo ng picture. Abangan natin. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang ano dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retirado na ito? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18 people. We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila Brad, alam mo anong picture lang nabubuo dito? Yung picture ng mga maleta na i-deliver nila. Yun lang. Maliban doon sa picture na yun, walang nabubuong picture, Brad. Ang nabubuong picture dito, yung picture ng mga ICC investigator. Yun yung mga picture na nabubuo. Maliban doon sa mga picture na yun, walang nabubuo. kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Nako. Yan po yun. Bumibigay. Sir, yung mga sinasabi niyo bumibigay, paano po nakadating sa inyo yung information? Lumapit po ba sa company niyo mismo or may nasabi po sa inyo? Hindi ko na lang muna sasabihin kung Mahilig talaga ang pa-blind item tong badingdong na to. Mahilig magpa-blind item eh. Yung tipong para merong, hoy, hindi ikaw si Boying Remulla. Pagka ikaw na si Boying Remulla, magpa-blind item ka, hoy, ikaw si Boying eh. kung ano yung source ko, basta't mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi recently lang nagpunta sila sa NBI to testify. They are hit daw. Ha? Kasi nung like last week, nung nakaraan, 18 Marines nagpunta po sa NBI. Oo. Kasi tinetestify nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa nyo ba yung pinirmahan nila na affidavit? No sir, but they appeared in the NBI, sir. They appeared sa NBI Yes, sir. twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So nakita nyo na yung pinirmahan nila? Doon? Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta may mga Alam mo, saan tayo darating, Trililing? Ito hindi niya alam sinasabi niya eh. Darating tayo sa 2028. Doon tayo darating. Darating tayo na kung saan lahat ng nagnakaw noong 19 Congress at yung mga nabiyayaan, darating tayo doon na pananagutin lahat ng mga individual na yan. Doon tayo darating. umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Yung Sir, po how yun. do you respond po dun sa mga allegations na ito daw po ay legal or harassment, legal bullying daw sa mga whistleblowers? Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba? Nilabas ko sa media. Kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Yan. Dapat Maganda yan. Bilisan mo yung pangkakaso, Brad, dahil pagka nagbago ng ihip ng hangin, malaki ang iyong magiging problema. Anak ng tao, baka yung mga kaso-kaso mo na yan, baka ikaw pa madiin dyan. Di ba? Isipin nyo na lang ho, mga kababayan. Ipapatawag ng korte yung mga kinasuhan ni Trillanes. O mga Marines, pila dito, pila. May pag-uusapan tayo. No, pupunta sila. Anong naging basihan nyo? Bakit nyo sinabing ganito si Trillanes, 2 milyon, bigay dito, bigay doon? Anong basihan? Your Honor, ito ho mga ebidensya ng aking mga kliyente. Naging trabahante ho sila ni Zaldico. Ang kanila lang naman sinasabi, yung kanilang ginawa sa kanilang paninirbisyo dito kay Zaldico. O magpapato sila, Your Honor, hinatiran talaga namin. Brad, pag hinatulan kang guilty, pagka na-acquit sila dyan sa kinaso-kaso mo na yan, ang ibig sabihin, may basihan yung kanilang mga paratang
akusasyon sa'yo. Kung may basihan, anak ng Petrang Garapata, magdasal ka na ng mataimtim, Trililing. Dahil sigurado, yung pangkakaso mo na yan din ang gagamitin nila para ipakulong ka sa 2028. Sige, tingnan natin. Welcome nila. Tapos na pala. Hanggang doon lang pala si Trililing. Dito sa bahagi ng video ho natin na to, nagpa-interview ho itong si Congressman Toby Tiangco. Itong kaaway ni Auntie Clem. Ito yung ito yung administrasyon ni Marcos Jr. Sabog-sabog ho Merong mga, dahil alam nila na wala na si Marcos Jr., kagaya nitong si Toby Tiangco, alam niya politiko yan. Political animal yan Diba? Alam niya na wala na si Marcos Jr. Kaya kahit pa paano, Marcos Jr. pa rin ako dahil siya pa rin presidente. Pero anytime na nagbago ang hihim ng hangin, madali ako makakasegue. Madali kong ipresenta sarili ko na independente ako. At itong si Toby Tiangco, na master niya na yaang na yan, the art of star fruit. Yan ang tawagin, the art of balingbingan. Yan, dyan magaling si Toby. Pero hindi ibig sabihin na bumabanat siya, kini-question niya yung ganito, ganyan, automatic DDS, Duterte supporter. Hindi, kahit naman siya sinabi niya hindi siya Duterte. Ang nagustuhan lang natin dito, at least, kahit pa paano, merong mga individual dyan sa House of Representatives na nagsasalita, kino-call out na nila, meron na nang call out doon sa kalokohang ginagawa ng iba nilang mga kasamahan o karamihan ng kanilang mga kasamahan dyan sa House of Representatives. Dito na tayo kay Toby Tiangco. Game! In the news, Tingog Party List Representative Jude Asidre says the Independent Commission for Infrastructure or ICI found no liability on the part of former House Speaker Martin Romualdez in the flood control controversy. Asidre cited the ICI referral signed by retired Justice Andres. Tingnan Nanaba na lang sa House of Representatives. Tapos sasabihin niya, ibibida niya yung naging finding ng ICI. Ang dami kasing pwedeng gamitin na mga letra ICI. Di ba? Yang mukha na yan. Yan ho ba papaniwalaan nyo na pagka sinabi niyang walang pananagutan ng kanyang amo na si Martin Romualdez diyan sa nangyari na yan sa diyan sa flood control? Ano lang daw ho siya? Ministerial lang okay? Andres Reyes, which he said clearly states there was no finding of guilt or liability. However, the report has not been made public and was only submitted to the Office of the Ombudsman. Asidre also called on Navotas Representative Toby Tiangco to stop misleading the public amid allegations linking lawmakers to impeachment support. According to Tiangco, some lawmakers were given financial aid and project allocations in exchange for supporting the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. And joining us now to address his allegations surrounding the impeachment process against Vice President Sara Duterte is Navotas Representative Toby Tiangco. Good morning, Kong, and thanks for joining us again. Yes, good morning. Si Angela na naman. Ay, naku, Angela. First of all, nagulat ako na meron palang ganun, no? I mean, siguro lahat naman tayo nagulat. Have you seen this report, the ICI? For context for our viewers, we're talking about the ICI Ngayon report. ko lang yan nakita nung linabas ni Congressman Asidre, no? I think even media, walang kopya niya. Right. So, nagulat talaga ako, nagulat tayong lahat, no? Do you believe that findings? More than that, yung findings na walang liability, I mean, alam na ng lahat na si Saldico ay gumawa ng insertions, nagkapera siya doon. So magagawa ba yun ni Saldico na chairman ng Committee on Appropriations without the knowledge or approval of Congressman Martin Romualdez? And number three, di ba even yung DPWH recommended to the ICI filing of plunder So, walang pa paanong nangyari yun
Anyway, yun yung unang sagot ko. Ang pangalawa, doon sa sinasabing akusasyon ko, I will clarify what I said, no? Okay. Ang sinabi ko doon sa first impeachment noong sa 19th Congress, di ba noong unang pinag-usapan yan at bakit hinabol ng February 5, last day of our session, na hindi naman tatalakayin ng Senado because na rin nila noon. Ang sabi ko noon is dahil nagkaroon ng bentahan ng projects, of course, at that time, hindi ko pa sinasabi na sinasabi ko ang nagbenta. No? But very clear, sinabi ko nagkaroon ng bentahan ng projects at ginamit nila yung mga congressmen para ilabas yung mga nabentang projects na naka-FLR at that time. No? Kinusap pa nga ako ni JJ Suarez niyan at sinabi niya sa akin yan nga na paano yan, pinangako natin yan sa mga pumirma ng impeachment. Nung si Presidente Marcos noon, kung totoong pinangako, sinabi niya, we will not release that because wala namang usapang ganon. Diba? So, yun yung ibig ko sabihin na nagbentahan, which again was Saldico, na hindi ko alam, magagawa ba yun ni Saldico na hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. And then, ang naging carrot and stick noon is yung, ito naman, hindi ko alam, bait na tinatanggi, di ba? Right after the signing, yung mga pumirma, nag-post naman sila sa Facebook page nila na kaya kami pumirma kasi kung hindi kami pumirma, i-hold yung MAIP, yung TUPAD, yung AIS, yung AKAP. Open naman yun eh. Sinabi naman nila yun eh. Tsaka alam naman natin yun na talagang hinold naman doon sa mga hindi pumirma. No? So wala naman sikreto doon. Hanggang ngayon, tinatanggi nila yan. No? Ngayon, pagdating dito sa bagong impeachment, tinanong lang ako ng reporter. Kasi di ba, naka-FLR pa yung mga DPWH projects, di ba? So tinanong ako ng reporter during an interview doon sa harap ng plenaryo ng Kongreso kung yung FLR ay gagamitin na ibig sabihin, pwede bang gamitin yun para pananakot doon sa mga congressman. Ang sagot ko lang naman doon is very clear. Malalaman pa lang natin yan after nung botohan. Kasi kung yung mga FLR ng bumoto ni-release at yung FLR ng hindi bumoto ay hindi ni-release, then malalaman natin na ginamit yan. But the most important thing for me, no, is this, no? Nag-file ako ng resolution on the last day of the session na madaliin na yung hearings at resolbahan na. Ibig sabihin, hatulan na si VP Sara. Yun lang ang akin, no? Kasi we have other concerns. Mas mahalaga sa akin na habang nangyayari itong crisis sa Middle East, tuloy natin ito ng pansin. Nagulat ako, sinagot yun ni Congressman Ridon, na hindi po pwedeng madaliin. Ang sabi nila, they have enough evidence na. So kung meron na silang malakas ng mga ebidensya at sapat na ebidensya, bakit pa natin pagtatagalin itong away politika na to? Yun na nga ho sinasabi natin dito mga kababayan. Wala nang mag-grandstanding diyan sa Justice Committee. Kung mabigat ang kaso, marami ng ebidensya, itiretso na yan sa Senado. Ang gusto ko kasi nila dito, dito pa lang sa House of Representatives, kumbinsihin na nila ang sambayan ng Pilipino. Akala siguro nitong si Baculaw, hindi natin alam ang kanilang pinaplano. Ito si Jinky Luistro. Diyan pa lang, sa Justice Committee, ilalatag na nila yung mga pwedeng ilatag. Kung meron palang ilatag na lahat yan, di ba? Ipakita nyo na yan. Wala nang, ang problema kasi, ano pa yan sumpina pa yung tipong sa AMLA, sa COA, ang dami ho nilang kaartihan. Diba? Kasi kung meron ng ebidensya, hindi nyo na kailangan gawin yan. Ilatag nyo na dun yan. Kung meron mga testigo, wala nang maraming cheche-bureche, ipresenta nyo na yan. Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Ngayon, kung puro laway lang pala talaga itong itong impeachment na to, yung spekulasyon lang ni Redon, dahil nakita niya itong SALN na to sa ganitong taon at itong SALN na to sa ganitong taon, hindi nagtutugma. May problema. Ang ang teorya ni Redon, may problema.
Anong nantawa? Kung ganun pala, kung yung mga salin lang pala, yung mga numero lang sa salin ang pinag-uusap. Hindi ho, maniwala ho kayo kay PH Update. Huwag ho kayo maniwala kay Redon. Yung salin na yan, kalokohan ho yan. Sige nga, ika nga nung ating nasirang napakahusay na senador Miriam Defensor. Kung yung SALED pala na yan, yan na magiging lunas para ika nga wala nang magiging kurakot at hindi na magnanakaw sa bayan ng Pilipino. Bakit laging kasama sa top ang Pilipinas pagka pinag-usapan yung mga magnanakaw na politika? Sige nga, ano yan, deterrent? Ganon? Yung, may SALED. Pagka matatapos ang taon sa ganitong panahon, magpapasa ako niyan. Mahirap na, hindi ako magnanakaw. Hindi. Ano naman to ako? Ipapangalan nila sa kabit nila, sa kamag-anak nila, kung kaninong crony nila, di ba? Para pag naglabas sila na SALN nila, di ba? Ano ba naman yung isang kasulatan dyan na yan? Pagmamay-ari ko yan. Di ba? Akin yan. Pinapahawak ko lang sa'yo kasi masiba ako sa pera. Ganun Ganun yung mga yung mga politiko na yan, di ba? Wala hong kwenta yung SALN na yan. Kaya yung kung ang ikaka-impeach ni VP Sara, kagaya nung naging mga basihan sa pag-i-impeach dito kay Renato Corona at kalaunan, na-absuelto siya sa lahat ng kinaso sa kanya, magkakaroon ho tayo ng malaking problema dito sa bansa na to. Tatanggalin natin ang presidente na binoto ng 32 million na Pilipino dahil lamang doon sa doon sa mga espekulasyon nitong si Terry Redon. Di ba alam mo, 30 million Pilipino kalaban nitong si Terry Redon doon lamang sa espekulasyon niya. Doon lamang sa kanyang katsismisan. Di ba? Doon lamang sa kanyang pagiging curious. Kami din naman Redon, curious kami sa salin mo. Bakit hindi mo pa hanggang sa kayo mga panahon na to, hindi pa rin namin nakikita yung mga salin yung kayo mga congressman kayo. Ito, balita ko dito kay Toby Chanco, ilinabas na niya. Yung kay Terry Redon, kailan kaya? Di ba? Pero kung sino daw yung mga lawmakers na sinasabi niya na gusto magpa-impeach ka agad kay VP Sara dahil si VP Sara is uncompromising. Okay, obvious naman yan, di ba? Okay, di ba sinabi na may big fish na makukulong? Correct? Siyempre, yung mga big fish na yon, takot sila, di ba? Because as of now, wala pang big fish, di ba? So, ibig sabihin, if the big fish are able to delay it up to the end of BBM's term, siyempre, gusto nila na wag si VP Sara ang maupo doon kasi kung nakalusot na sila doon sa accountability hanggang matapos yung term, gusto nilang makalusot din sa accountability, no? So, titingnan natin kung they will be held accountable ba during this term. Pero nagulat talaga ako doon, no? I don't know how that is possible na magagawa ni Saldico yung mga bagay na yon na hindi alam Without the before. knowledge. So given yung mga sinasabi niyo, Kong, are you saying that this administration is medyong compromising in terms of how they're handling the whole flood control mess? I have my opinions, but let us babayaan natin yung tao yung humusga no, sa bagay na yan, di ba? Mahirap naman ako yung humusga kasi ayokong isipin ng ating mga kabayan na ito ay tungkol sa away politika. For me, it's about accountability. Ito yung pinakamalaking corruption sa history, no, ng ating bansa. Yung recent na naging pahayag po nila Congressman na Apuno na sinasabi po nila na merong delay sa pagbigay ng budget sa congressional budget nila, and then recently nagkaroon din po ng statement si House Speaker Bogie D nananawagan sa DBM ng release ng budget. What do you have to say to that? Do you think this is all also connected doon po sa sinasabi po ninyo pagdating sa usapin ng budget? Malalaman pa lang natin yan after the voting, di ba? Pero sa akin, hindi ako nagrereklamo na delayed yung release. No? Kahit doon naman sa nabotas, delayed yung release. But for me, hindi issue yan Because para sa akin, kung nag-iingat lang yung gobyerno dahil ayaw na nilang mangyari yung nangyari previously at lahat ng distrito ay kailangan pag-aralan ng mabuti yung mga budget estimates,
okay lang sa akin yan eh. Kasi ayoko lang talaga mangyari kung ano yung nangyari dati. So kung yan yung delay na dapat pagdaanan, never ako nagreklamo tungkol sa bagay na yan. Okay. So, pero yun nga, no, merong, kumbaga, may panawagan si House Speaker House Speaker Boje D sa mismong DBM dahil po sa mabagal na pag-release. Pero speaking of DBM, nasaan po ngayon yung former DBM? Have you heard about her recently? Si former DBM Secretary Amina. Oo. Kasi yung mga tao din po, hinahanap din siya because isa rin po siya doon sa mga pinapangalanan na allegedly sa sangkot daw po dito sa flood control mess. Wala. Hindi ko nakakausap si former Sec Amina lately, no? Pero sa akin lang talaga, gusto ko lang. In fact, I filed a bill, no? Yung Fuel Crisis Act of 2026, no? I filed a bill because sa tingin ko, pag nagtagal-tagal ito, yung excise tax is not enough eh. Unang-una, I filed a House resolution removing VAT from fuel. Pero ang naaprubahan namin doon is yung pagtanggal ng excise tax. Pero sumuporta na rin ako noon. Ang pakiusap ko lang sa gobyerno, kung hindi pa rin sapat yung excise tax, sana open naman sila na tanggalin yung VAT. Because the difference of the excise tax and the VAT, yung excise tax sa crudo, sa diesel, fixed yun 6 pesos. Kahit 50 pesos yung price ng diesel, kahit 100 pesos yung price ng diesel, 6 pesos yun. Ang problema ko doon sa VAT is, pag 50 pesos yung price ng diesel, 12% is 6 pesos. Pag naging 100 piso yung price ng diesel, yung 12% is 12 pesos, di ba? So, dumodoble, nakakadagdag siya. So, yan yung isang proposal ko. Number 2, doon sa aking proposal na Fuel Crisis Act of 2026, number 1 doon, binibigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na to stop yung mga excessive o yung mga nagsasamantala just in case magkaroon ng pagkakataon na pagsamantalahan yung presyo ng fuel, presyo ng bilihin, presyo ng utilities, ng internet, may kapangyarihan yung gobyerno na i-control yun. Number 2, di ba nagkakaroon ng pagtatalo doon sa hindi pagtaas ng fare ng mga utilities, di ba? Ng PUJ, ng bus, hindi pwede itaas, no? Pero ang problema naman, tumataas naman yung fuel. So, pag nalugi yan, malamang hindi na mamamasada yan. So, binibigyan ko doon ng kapangyarihan yung gobyerno na sila na ang uupa, whether local government or national government, sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, para sila na mag-absorb, gobyerno na mag-absorb noong dagdag na presyo ng fuel. Ibig sabihin, hindi ipapasa ng mga jeep, ng mga tricycle, yung taas ng presyo doon sa mga sasakay, kung hindi gobyerno ang magbabayad ng taas na yon, and then ibibigay na libreng sakay ng gobyerno. So may kapangyarihan yung gobyerno nun. Tapos syempre pag tumaas yung mga presyo ng pagkain, mahihirapan na rin yung ating mga kababayan na magbayad ng rent, no? So hindi pa pwedeng magtaas ng residential rent. Doon sa MSMEs, doon sa micro, small, medium enterprises, hindi rin pwede magtaas ng commercial rent. Tapos pwede magbigay ng emergency loan ang SSS, GSIS, tsaka may moratorium doon sa payment ng mga loans. So yun ang iniisip ko. So I just want to concentrate on that. No? Yung impeachment, yun, nasabi ko na, sa tingin ko dapat madaliin. Kung ayaw na madaliin, wala naman akong magagawa, di ba? Pero kung ano ba ang talagang interpretation nito of how yung fuel companies decide kung paano sila magtataas ng presyo on a certain given time? Kasi like for example, let's take the food industry. Pag tumaas on that same day ang binili nilang supply, yun ang basis nila para magtaas ng presyo sa binibenta nila. Pero iba ang explanation ng fuel companies eh. Yes, that's okay. Buti, thank you for Diego for bringing that up, no? Because that was one of the reasons bakit mas gusto ko yung VAT kaysa doon sa excise tax. Kasi excise tax, pagtatalunan pa natin, alin yung mga
fuel na inimport na hindi na napatawan ng excise tax. So yung implementation at monitoring niya napakahirap, 'di ba? Pero yung VAT, 'di ba? Yung VAT kasi, 'di ba pagbili natin ng fuel, laging may VAT. Yeah. So hindi na pwedeng sabihin na ay na-import namin itong fuel na to nung mataas pa yung presyo. So automatic pag sinabi today wala nang VAT, tanggal na yung 12%, di ba? Walang pagtatalunan. So, mas madali ang implementation, mas madali yung monitoring para sa akin, no? Well, I remember when you were here last week, you also talked about the oil deregulation law and you Yes. support that as well. I was wondering ano pa po yung mga pwedeng gawin natin because a lot of people are also looking back doon po sa nangyari before yung Oil Stabilization Fund. Nabuo naman daw po sa utang yung gobyerno, yung pamahalaan, kaya hindi din daw po maganda ganun yung gawin. Ano po ba dapat? Yes, yun ang pinapaaral ko ngayon. Pero inuna ko pa kasi hinabol ko last week yung yung relief, yung Fuel Crisis Act of 2026 para matulungan yung ating consumers. This week pinapaaral ko lang po sa aking team yung Oil Deregulation Act kung dapat bang i-deregulate o hindi. Kasi parang ang knee-jerk reaction natin ngayon, parang, di ba? Ay, dapat i-deregulate natin yan kasi baka sinasamantala, no? So, is it, do we have to deregulate or do we have to just monitor it ng mas mahigpit? Yun ang pag-aralan. Ngayon po sa Congress and both houses po sa lower and upper chamber, napag-usapan na po dito yung granting of emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para nga po dito sa pagtatanggal ng excise tax. Pero parang po ngayon, medyo parang may pagdidili-dali po yung Pangulo, no, pagdating doon. So, wala na pong dapat gawin. Siya lang po dapat ay pipirma. Pero parang ngayon, nagdadalawang isip po siyang gawin yun. Your thoughts on that? Ang nangyari dyan is it was certified urgent, di ba? Yes. That minadali namin yon. And nagkaroon ng pronouncement na hindi pa kailangan. Hindi po ako expert sa oil. Mahirap sa akin magkomento doon sa bagay na hindi naman po ako expert. Magkamali tayo ng sasabihin Pero dyan sa bagay. Tayo naman, di rin naman ho tayo eksperto dyan sa oil na yan. Itong si Marcos Jr., ang basa natin dito minark niya as urgent, ngayon minadali. Pirma na lang ang kulang tapos siya, nagpapa-importante siya. Baka pati siya, hindi naman siya eksperto. Hindi rin niya naiintindihan kung bang isasign niya yan, magpipirma siya dyan, anong magiging, anong magiging benepisyo niyan, anong pwedeng ikasamabay ng ating wala naman ho siya sa tamang wisyo. Kumbaga, minark niya as urgent para mapakita lang na maginagawa ang pamahalaan. Pagkatapos noon, wala na ho siya. Tapos na trabaho niya. Parang nung naging presidente siya, di ba, ang dami niyang gustong gawin. Kailangan maging presidente ako. Tuloy-tuloy. Pagbabago. Duterte. Di ba? Ganon Continuity. Ganon yung kay Bangag Nung naging presidente siya, tapos na. Lahat ng urgency na dahilan para maging presidente siya, nakalimutan niya nung naging presidente na siya. Kagaya nito, minark niya sa urgent, kailangan niya para ganito ganyan, di ba? Noong naipasa na, kailangan ng pirmahan, wala na, tapos na. Tapos na nagpa-optics na ako Ganyan yung style nila nagpa-optics na ako Ipinakita ko na sa sambayan ng Pilipino na meron akong gustong mangyari. Pero hindi mangyayari dahil puro kabangagan lang sa Malacanang ang ginagawa niyan. Well, kasi syempre parang on your side, binadali po kayo ng Pangulo, mabigyan siya ng emergency powers, pero nung binibigyan na po siya ng emergency powers, pipirmahan na lang, syempre nagtataka po kami, mga mamamayan, bakit hindi pa po niya ginagawa. Pero kasi may mga explanation daw po sila doon. Yes. Lahat naman tayo nagtataka, no? Pero ang isang iniisip ko doon, baka naman kaya, I don't know the reason. Right. No? Bakit naman kaya minadali? Because alam magbe-break kami. So mas mahirap ang mag-request ng special session. So baka naman ang gusto lang, siguraduhin na meron na siyang hawak para pag kinailangan, ma-implement. No? But again, I don't know. No? I don't have first-hand information. But katulad ninyo, ang expectation ko is dahil pataas na nga ng di ba ang diesel yata is Basta yung ngayon alam ko Yes, we will above 100 yes. na So ako sana kahit anong pwedeng gawin
na para maibaba yung presyo, magawa na. No? So, para sa akin, mas maganda kung ma-implement na yung pagtanggal ng excise tax. Para sa akin yun. Pero Kung, I don't know if you've heard yung statements ng ibang mga transport sectors kasi this is talking about subsidies. No? Sinasabi nila sa mga jeepney daw, mga 70 pesos na lang ang take-home pay nila per day, which is very low already and it's hard daw to survive on that. Now, speaking of subsidies, humihingi sila ng doble ng amount that they're receiving ngayon. Is there any opportunity na mapag-aralan ito? How can we address this? Because 70 to 75 pesos a day, medyo mababa po yan. Hindi kakayanin yun. No? Ang problema doon sa subsidies is baka hindi kayanin ng gobyerno. Kaya nga doon sa bill ko, sa Fuel Crisis Act, di ba, sabi nyo 17 ang take home. Ang mangyayari noon, yung national government o yung local government unit, ikokontrata niya ngayon yung jeepney, di ba? Okay. Okay. Pag kinontrata niya ngayon yung jeepney, parang subsidy na rin yun, pero hindi mo siya bibigyan ng cash, pero babayaran mo siya nung dapat na ibayad sa kanya. And then, ang mangyayari nun, ang local government o ang national government na ang magpapasan nung extrang pamasahe, pero ibibigay naman as libreng sakay para doon sa ating mga kababayan. Yun yung kasama doon sa Fuel Crisis Act of 2026. And this Fuel Crisis Act po, yung pag-arkila, kumbaga sa isang public utility vehicle only happens pag may emergency situation. Yes, during, meron ako nilagay doon kung pag bumalik yung presyo ng diesel sa 60, pwede nang hindi. No? I'm just saying, may authority yung gobyerno. Hindi ko sinasabing dapat gawin ng gobyerno. Okay. Bibigyan sila ng kapangyarihan na gawin ito. So iniisip natin lahat ng mga bagay na pwedeng gawin at pwedeng ibigay na kapangyarihan sa gobyerno para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan. Kumbaga parang, of course, yung solution natin long term na hindi naman natin kasi kumbaga makontrol yung what's happening in the market sa pagdating sa produktong petrolyo no? So what we can only control is how we respond to it. Yun po yung ibig sabihin. Yes. So nag-iisip tayo ng so ang line of thinking doon is ano ang makaka-apekto sa ating mga kababayan? Siyempre, number one, presyo ng crudo. Number two, pag nagtaas ang crudo, ang presyo ng pagkain. Pag nabawasan yung kita niya, at hindi makadagdag ng sweldo yung Presyo ng itong si Toby Chanko, di niya binabantayan yung presyo ng pulburon. Yun lang naman ang concern ng mga taga-Malacanang, yung presyo ng pulburon. Yun lang yun. mga kumpanya, dahil nahihirapan din sila, mahihirapan na yun magbayad ng kupa ng bahay. Diba? Kaya yun yung mga in-address natin ng mga concerns nila. Kung we understand how very important this issue is, itong all crisis na to sa atin dahil talagang apektado po buong Pilipino dito. But also, we don't want to forget the issue po ng flood control mess. Yes. Itong umaariba itong si itong si girl itong si, ano pangalan to? Ito si Angela. Galing mo, Angela, ha? Of course, we want to ask you also doon po sa kaninang naging pag-uusap po natin na naging supposedly na investigation ng ICI. Ito pong ICI finding, do you think may weight pa po ba ito or do you also still trust the ombudsman na sila po ay magfa-file ng mga kaso doon po sa mga talagang involved dito sa mess na ito? Yes, the ICI referred it to the Ombudsman and I trust Ombudsman Boying Remulla na gagawin niya ito ng tamang hakbang. No? Malaki po ang tiwala ko kay Ombudsman Remulla. Pero itong paglabas po... Kalokohan yan. Naglolokohan na tayo dito, Toby Chanko. Wala kitiwala mo, nakanato ko Wala nang wala nang basta kay Zaldi ko lang. Wala nang pwede magturong iba. Pag may nagturo, yan, imposible yan. Gayong salita si Boying titingin-tingin siya kayo. Ano yan di ba? Posible naman kasi yan, yung isang affidavit. Tapos, hindi naman kasi pwede na magkakasama sila sa iisang lugar. Tapos, titingin-tingin niya sa mga reporter. Alright. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.